friends, I'm Cess, and guess what? Welcome to Storytelling for Tots. We're going to read super fun stories and find out amazing new things together. Are you ready? Meron akong kwento. Ano kaya ito? Meron akong kwento. Makinig at matuto. Meron akong kwento. Ano kaya ito? Makinig at matuto. 10 magkakaibigan. Kwento ni Christine Canon. Guhit ni Ruben de Jesus. 10 magkakaibigan. May 10 magkakaibigan, si Carlo at siyam niyang kaklase. Si Ben na kaibagal, si Susie na madungis, si Leo, si Lara, si Karen, si Jucha na Koreano, ang kambal na sina Eric at Ella, at ang antuking si Anton. Mahilig silang maglaro, mag-aral, at magtulungan. Pero minsan, si Carlo ay hindi masayang kasama. Belat! Ang tukso ni Carlo nang maunahan niya sa pila ang babagal-bagal na si Ben. Umiling na lang si Ben at lumayo kay Carlo. Kadiri ka, di kita bati! Sambit ni Carlo nang mapatabi siya kay Susie na madungis. Di napansin ni Carlo ang mataas na tore ng bloke ni Leo. Bumaksak ang toreng gawa ni Leo. Ha ha ha, buti nga! Sabi niya kay Leo. Akin na yan! Biglang agaw ni Carlo sa laruan ni Lara. Akin rin to! Sabi ni Carlo sabay agaw ng suman na kinakain ni Karen. Nasagi rin ni Carlo ang kinakaing mami ni Jucha na Koreano pero hindi siya nagsorry. Hindi ba kayo marunong sumunod sa laro? Huwag na nga kayong sumali. Ang sabi ni Carlo kina Eric at Ella pagkatapos siyang matalo sa pompiyang at sana ang susunod na taya sa taguan. Sinubukang gisingin ni Carlo si Anton para makipaglaro. Hoy, gising ka! Ang sigaw ni Carlo sa antuking si Anton. Pero hindi nagising si Anton. Di kita bati! Sabi ni Carlo kay Anton kahit di siya naririnig nito. Nag-iisa na lamang si Carlo. Isang araw, pagdating ni Carlo sa paaralan, hinanap niya ang kanyang mga kaklase. Gusto sana niyang makipaglaro pero walang bata sa silid nila. Wala ring bata sa palaruan, wala ring bata sa kantin. Takang-taka si Carlo. Nakita ni Carlo na masayang naglalaro ang kanyang mga kaklase sa bakura ng kanilang paaralan. Hindi naman sila dating naglalaro roon. Nakita nila si Carlo pero di nila ito inimbitahang makipaglaro sa kanila. Ikaw, gusto mo bang makipaglaro sa akin? Naiyak si Carlo nang naisip niya na walang gustong makipaglaro sa kanya. Ganito siguro kasama ang nararamdaman ng mga kaklase niya kapag inaagawan niya sila ng laruan at baon. Ganito siguro kasakit ang pang-aaway at panunuksong ginagawa niya sa kanila. Noon naisip ni Carlo na maging mas mabuting kaklase. Kinabukasan, lumapit si Carlo kay Ben na kaibagal sa pila. Mauna ka na sa akin sa pila, sabi ni Carlo kay Ben. Mahal kita, sabi niya kay Susie na madungis, sabay halik dito. Hati tayo sa baon ko, sabi ni Carlo kina Karen at Jucha noong recess. Ipinahiram ni Carlo ang kanyang bagong laruan kay Lara. Ikaw muna ang maglaro, tapos ako naman ha, sabi niya kay Lara.
Inanyayahan niya si Leo na gumawa ng mataas na tore ng bloke. Paano ba yung laro ninyo? Pwede ba akong sumali? Pakiusap ni Carlo kina Eric at Ella. Shh! Huwag tayong maingay. Magigising si Anton. Paalala ni Carlo. May 10 magkakaibigan. Si Carlo at siyam niyang kaklase. The end. Pinahahalagahan natin ang pagkakaibigan at pagtutulungan. Tulad ng 10 magkakaibigan sa kwento, kapag tayo ay nagkakaisa at nagpapakita ng malasakit sa ibang tao, mas tumitibay ang ating samahan at pagkakaibigan. That was a fun story. Now let's see how well you listened. Ready to answer some quick questions? It's time for Thoughts! Ilan silang magkakaibigan sa kwento? A. 5, B. 10, C. 8, D. 9. Ano ang hilig gawin ng mga magkakaibigan sa kwento? A. Mag-away, B. Kumain, C. Maglaro at magtulungan, D. Matulog. Paano ka magiging isang mabuting kaibigan? If you like the story, the best thing to do is to support the author and the illustrator. Buy a copy of the book. Link of the book is in the description below. Do check it out. Thanks for joining me here on Learning Bridges. Keep asking, keep wondering, and keep being you. Don't forget to like and subscribe. See you next time!